Isang Sabado ng hapon, 5 magkakaibigan sina Mara, Carlo, Jessa, Lino at Andrew ang nag-road trip papunta sa isang probinsya para mag-unwind. Mahilig silang maghanap ng bagong lugar para sa adventure vlog nila. Habang nasa daan, nagkamali sila ng liko at napadpad sa isang makipot na daan papasok ng bukirin. Walang signal, wala ring street lights, kaya't nagpasya silang doon na lang magpahinga at mag-camping. Dito na lang tayo mag-overnight, malayo pero perfect shot para sa vlog, sabi ni Andrew. Ngunit hindi nila alam ang lugar na yon ay tinatawag ng mga taga-baryo bilang lupa ng tagabantay. Habang nag-aayos ng tent, nakarinig sila ng kakaibang tunog. Parang bakal na kumakalansing. Inisip nilang baka kalabaw lang. Pero nang lumapit si Carlo sa palayan, nakita niyang may nakasabit na mga bungo ng hayop at tao sa mga poste. Ano to? Ritual? Bulong niya. Baka scarecrow lang yan, sabat ni Lino. Pilit na pinapakalma ang lahat. Pero natigilan sila nang may lumakad sa malayo. Isang matangkad na lalaki, balot ng putik at may dalang mahabang itak. Dahan-dahan lang itong naglalakad, nakayuko, ngunit alam nilang nakatingin ito sa kanila. Kinagabihan, habang kumakain sila, may humampas na malakas sa likod ng sasakyan nila. Paglapit nila, nakita nilang lahat ng gulong ay tinaga. Hindi na sila makakalis. Nagpanik si Jessa. May tao rito. Nakita ko siya kanina. Wala to, baka magnanakaw lang, sabi ni Andrew. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, isang matulis na bagay ang lumipad mula sa dilim at tumama kay Andrew. Isang kalawanging palaso na gawa sa pako. Bumagsak siya agad, duguan. Doon lumabas ang lalaki mula sa anino. Siya ang tinatawag na tagabantay ng lugar. Dating magsasaka raw na nabaliw matapos mapatay ang kanyang pamilya sa isang away lupa. Simula noon, ginawa niyang bantayan ang lupang iyon gamit ang sariling paraan. Sino mang mag-trespass papatayin. Nakasuot siya ng lumang sombrero, may maskarang yari sa balat ng hayop. Sa kamay ay may mahabang itak na puno ng tuyong dugo. Nagkawatak-watak ang mga kaibigan. Si Carlo nagtago sa kamalig, ngunit doon niya nadiskubre ang mga nakasabit na katawan ng mga naunang biktima. Naka-preserve parang hayop. Hindi siya nakatakbo nang mahuli siya ng tagabantay at tinaga. Si Jessa nagtatakbo sa pilapil pero nadapa sa nakatrap na alambre. Huli na nang makita niya ang anino sa likod niya. Si Lino pilit na lumaban gamit ang kahoy pero mabilis at malakas ang tagabantay. Tinaga siya hanggang sa maputol ang sigaw niya. Ang huling buhay, si Mara na lang ang natira. Tumakbo siya papunta sa isang kubo at doon nakahanap ng lumang radyo. Habang sinusubukan niyang magpadala ng tulong, narinig niya ang mabigat na yabag sa labas. Nagdasal siya, umiiyak habang nakasiksik sa ilalim ng mesa. Biglang bumukas ang pinto at tumigil ang lahat. Walang tunog, wala ring yabag. Pagtingin niya walang tao, ngunit sa pader ng kubo may nakaukit na mga salita. Ako ang tagabantay at ikaw ang susunod. Kinabukasan natagpuan ng mga pulis ang iniwang sasakyan ng mga kabataan, wasak at duguan ang loob. Ngunit ni isang bangkay ay hindi nakita. Sa halip, sa gitna ng bukirin, nakatayo ang bagong poste na may nakasabit na 5 maskara, ginawa mula sa balat ng mga nawawala. At hanggang ngayon, kapag may napapadpad sa lupang iyon, laging may naririnig na kalansing ng bakal at mabigat na yabag sa dilim.